Ayan, isang magandang araw sa ating lahat mga kababayan, mga kasulid. Maligayang pagbabalik sa ating channel. Sa araw na ito mga kababayan, ay mayroon po tayong just in or breaking news. Ano ho? Ito nga po mga kababayan ay patungkol po dito sa di umano, ayon sa post dito ng 1PH, ay mag-iimbestiga na daw po sila dito nga po sa posibleng extrajudicial killing nung panahon ni Pangulong Duterte. Mga kababayan, sa tingin ko mukhang ito na siguro. Mukhang hindi na ito papayagan ng taong bayan. Mukhang mag-aalab po ang gigil ng taong bayan dito. Kani-kanina lang, natatandaan nyo naman sa ating live stream, katatapos lang natin kani-kanina lang, mga isang oras pa lang mahigit. Nakita nyo naman ang in-interview po natin, no? Nung kanilang kapanahunan ng War on Drugs si PRRD, kanya pong mga kapamilya ay halos napakarami po ang sangkot dito nga po sa mga illegal drugs or illegal na gawain. May pusher pa daw po siyang uncle at minulistya pa siya ng isa niyang uncle, mga kababayan. Ha? Hindi daw po, ang sabi nga na kanyang mama, hindi daw po niyan malaman kung bakit gustong-gusto nila itong mga ito, no? So ito po mga kababayan, addiction po kasi yun ang nangyayari. Ang matatandaan po natin, ang DOJ po ay ginigiit nila noong paman na hindi talaga dapat pwedeng manghimasok dito ito nga pong ICC. Pero ano po itong balita ngayon mga kababayan, kapapasok lang po nito, isang oras lang po mahigit. Basahin po natin, ayan po, ng 1PH, just in. Kinumpirma ni Department of Justice Secretary Boyeng Remulla na iimbestigahan na ng DOJ Task Force si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng posibleng paglabag nito sa international humanitarian law. Kaugnay ito ng extrajudicial killings na nangyari sa kanya kontra droga noong kanyang termino. Ayan, nababasa nyo naman po mga kababayan. Anong inyo masasabi diyan? Samantalang dati-dati pa naman mga kababayan ay mayroon na silang mga pronouncement, di ba? Na hindi talaga dapat papasukin. Ayan o, si Boyeng mismo ito nagsasalita. Ito, panoorin ninyo. Hindi naman tayo kasama sa kaso talaga di ba? We're not even part of the ICC. So, ayan o. Boyeng yan mga kababayan. We are not even part of the ICC. So ano pang hinihintay nyo? what will they take over our country? Are they going to send peacekeeping forces here and take over our military and our police and start running our show for us? Are they going to take over our justice system? Ayan mga kababayan, no? So anong ibig sabihin nito ngayon? Yan ano ito, lutang na kayo? Hindi nyo na alam ang sinasabi ninyo? Kasi kayo rin may sabi, Boyeng, di ba? Magkapares na mga kababayan, si Boyeng din. Ito pa pala mga kababayan, ito. Itong isa, Mamaya yan. Ito muna. Ay, saan na ba yun? Ba't nawala? Ito, di ba? Ayan Department of Justice, kinumpirma mismo ni Boyeng Remulla. Si Boyeng Remulla dito nagsasalita, mga kababayan. So, ganito ang kanilang pinapalabas, tudod tanggi sila, pero hindi pa rin talaga nila maitanggi mga kababayan dahil ayan na nag-ano na sila ngayon, naglabas na sila nito. Tapos ito pa mga kababayan, akala nyo ngayon lang yan? Ayun nyo, 1 hour ago lang yan, pero ito pala talaga ang totoo. Ayan, naalala nyo yung isang video natin mga kababayan na nandito na ang ICC? At nandito talaga mga kababayan, nasa cellphone ko talaga. Pwede ninyo makita kung magkikita tayo sa personal. 3 po na ICC. Ayan October 31 pa pala mga kababayan, nandito na pala itong mga hinayupak na itong mga palamunin ng ating gobyerno. Sino sa kanila rito nag-aano? Ang kakapal ng mga mukha, di ba? Ayan the International Criminal Court ICC has posted vacancies for Tagalog and Visayan field interpreters. According to the ICC website, the field interpreters will be working for the office of the prosecutors. Tingnan nyo itong balita ngayon mga kababayan Tingnan nyo October 31 yan, ito naman ay 1 hour ago pa lang. Same lang pong nagbalita 1PH. 1 News PH din to mga kababayan, kanila rin to News 5 din to, Channel 5 din to Tingnan nyo mga kababayan kung paano niluloko ng mga itong taong bayan. Sa tingin nyo kaya papayag dito ang mga kababayan natin?
Biruin nyo, hindi naman tayo member sa ICC. Ikaw na rin mismo nagsabi, Boying, oh. Ikaw may sabi. And start running a show for us? Are they going to take over our justice system? Oh. Ngayon, ano nang ibig sabihin ngayon ito? Ikaw pa rin dito may sabi sa isa, oh. Itong video na to, oh. So supposedly the DOJ, this is just for the record, because there are also others that are interested in this. You have maintained that the International Criminal Court has no jurisdiction here, but that you also reiterated that although you will not cooperate with them, you Ayan ha. Wala. Reiterated na will not cooperate with them. Wala tayong ano dun. Wala tayong pakialam. Di ba mga kababayan? Nabuking na itong mga taong ito, nabuking na, talagang wala na talaga silang ano mga kababayan. Unti-unti na talagang lumalabas kasi nga matagal na talaga nandito na oh. Oh, totoo talaga ang mga sinasabi ng mga tambalusos na mga troll. 'Di ba? Ba't ang tanong, bakit hindi ito aksyonan? Bakit ganon? 'Di ba ito maliwanag na pagtataksil sa ating soberenya? Dahil wala silang karapatan, bakit nandito sila October 31 pa pala? At ayon sa mga balibalitan, ang may-ari daw po ng hotel at ng sila, yun daw yung nagpapasilitis dito sa mga tatlong ICC member na ito. Na isang babae na dating Pilipina at naging US citizen at dalawang British citizen, mga kababayan. Hawak po natin ang mga passport. Kilala po natin na dito na pinasa po sa atin ang ating source at yung mga conversation po. Kaya mga kababayan, mag-antay-antay lang po kayo kung ano pong magiging development dahil tututukan po natin ito. At dito, tingnan nyo para itong si Birsamin, hindi rin ito makapaniwala, parang hindi natin alam, parang mga bangag na rin yata mga kababayan, no? Mga ngagba na yata ito, mga reaksyon nila, pakinggan nyo yung nung sinabi ni PRRD, itong si Trillanes, hindi naman yan kikilos, walang pera yan, kung hindi yan, tawag nito, hindi yan siya sponsored ng admin. Ang sagot nitong Birsamin, tingnan nyo mga kababayan, pakinggan nyo. Ano? 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 Ganun na lang. Ano? Ganun na lang. Ano? Opo. With Ang kapal na mukha nitong lamunin ng gobyerno, mga kababayan. Ang kapal na mukha nitong taong ito. Paano nga naman? Saan ba nakakuha si Trillanes ng authority? Sige nga. Bakit nandyan siya sa Quadcom? Inimbite ba siya? Isa ba siya sa resource person? At bakit ang pinag-uusapan niya dyan ICC? AJK ang pinag-uusapan, hindi pa naman yung ICC. Di ba? alam mo, mahirap pumatol na sa ganyan. Hallucination na yan. Ano po, sir? Hallucination. Hallucination. Opo. Sige, oo. Thank you. Hallucination. Kayo nag-hallucinate na lang kayo dahil malapit na. Malapit na ang alam niyo na, ang December, di ba? Oh, malapit ng December. Oh, at mamaya mga kababayan, marami pa po tayong malamang susunod-sunod na po ito na magkukumpisal po patungkol nga po dito sa mga nangyari noon. Marami na po, may mga nag-PPM na po sa akin na mga biktima po sila. Inantay lang po natin, titingnan lang po natin kung gusto po nila magpa-interview. Pagka gusto po nila magpa-interview mga kababayan, ilalabas po natin dito katulad po ni Ma'am Muna, ang nanay, at saka si Ma'am Yumi Santiago, mag-ina. Si Ma'am Yumi Santiago lang po talaga ang ating nakaano doon, pero ininsist po ni Ma'am Yumi na isama po ang kanyang mother dahil si mother pala niya alam na alam ang nangyari sa kanyang mga kapatid. Pero lahat ng mga ito, mga buhay naman po mga kababayan. At nagpapasalamat sila kay Tatay Digong dahil doon sa war on drugs na yon, tumino, nagsitabaan ng kanyang mga kapamilya. Ano po ang inyong masasabi dito mga kababayan sa ating video na ito? Kung mayroon po kayong komento, komentaryo, analysis at mga nalalaman, kung ano pa man ang mga gusto nyong sabihin, i-comment nyo po dyan sa baba at pag-uusapan po natin. Muli, this is Mimar Channel. Sa hindi pa po nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo. Paki-like at share sa inyong mga Facebook. Magkita tayo muli sa susunod na pagkakataon. Maraming salamat muli. Una sa lahat sa Diyos at sa inyo. Pilipinas, as always, God first po. Bye-bye.